Totoo na kapag ang isang tao active siya na uma-attend ng gatherings at saka talagang kinakasabikan niya yung pag-attend sa mga services o kaya pakikinig ng God's Word and kahit yung sama-samang pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po ba, in the Bible, merong such word as something called revival. Sabihin nga natin, revival. And ito actually yung series natin for this month of July, isang declaration ng church natin na ang revival ay nandito. And I want to explain to you what that revival is all about. But pwede ba kung merong mga first-timers na nandito or pwedeng second-timers, third-timers, pwede bang taas nyo naman yung mga kamay nyo? Yan, pwede bang palakpakan naman natin sila? Welcome natin sila. Ayan. Welcome to church, mga kapatid. Alam niyo po, ang revival is actually, sa Bible, matatawag din siyang paggising. No? So, sino dito inaantok? Meron ba? Meron bang tulog dito? Wala. And alam ko, ang bawat isa sa atin gising, but syempre, ang isang taong revive, ang isang taong buhay, gising yan. No? And binibigyan kita ng pagkakataon kapag nakita mo na natutulog yung katabi mo. Tignan mo kung gising talaga siya. Siyempre pag gising, anong gagawin? Kailangan gumagalaw siya. Kailangan pwedeng nagsasalita, nakabukas ang mga mata niya at nakikinig. Amen ba 'yon? Okay? So, paggising at ang revival din po ay tinatawag din sa Bible na, next slide please, pagkabuhay na mag-uli. Something or someone na namatay tapos nagkaroon ng buhay ulit. And alam niyo po, hindi ito yung tinatawag na talagang revival or resurrection na tinatawag, but ito yung something inside of us. It can be spiritual na bagay or something na pwedeng nafe-feel natin inside of us na kung saan pwedeng namatay, nawalan ng gana, at ngayon, pinapanumbalik ng Diyos sa ating mga buhay. And actually, yung revival na ito, isa rin po yung tinatawag na pagbabalik. Sabihin nga natin yung word na yon, pagbabalik. No? Na kung saan, kung dati, may buhay, tapos nawala ng buhay, ngayon, babalik, magkakaroon ulit dun kung paano siya umpisang naglingkod sa Diyos, merong panibago o merong pagbabalik na mangyayari. At alam niyo po, ang revival din ay tumutukoy sa pagiging aktibo. No? And kung aktibo ka, kung talagang buhay ang isang tao, syempre, siya ay gumagalaw. Pwede bang makakita ako ng mga kamay na nakataas at nagwawagayway ng kanilang mga kamay? Ayan. Yan ang pagpapakita na ang isang tao ay buhay. And alam niyo po, ang buhay ng bawat isa sa atin, pwedeng hindi lang natin alam. Outside, we may move our hands. Pwedeng nakakausap ka ng katabi mo, but maybe some of us, in front of God's sight, pwede rin naman na hindi naman tayo buhay, pero sa kanyang paningin, tayo ay patay. And the Bible says na kung saan ang mga taong patay, pwedeng bigyan ng Diyos ng buhay. That is why God is offering up eternal life sa sino mang tao na kung saan sa Kanya ay tatanggap. And alam ko, nandito tayo sa church, not because tayo ay banal, tayo ay righteous, matuwid, but because we need God in our life. Sino dito, alam mo, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo? Sino dito yung mga kausap kong ganon? Pwede bang sabihin mong ako yon? Next slide please. And last but not the least, ang revival po ay pagpapatuloy ng natigil. Pwedeng dati, palabasa ka ng Bible, tas biglang natigil yung bagay na yon. And probably rin, pwedeng dati nag-a-attend ka ng church, tapos parang natitigil na yung ginagawa mo. Dati ang hilig mong mag-share tungkol kay Jesus, tapos natigil yung
paggawa mo ng bagay na yon. Ang revival, ngayon muli pinapanumbalik yung mga bagay na natigil, no? Yung mga bagay na kung saan pwedeng tumigil sa buhay mo, ngayon ibabalik yun ng Diyos sa buhay mo. And pwedeng magtatanong tayo sa ating mga sarili, okay, parang ang buhay ko kasi, pastor, go with the flow lang. Ang buhay ko ngayon, natigil na, hindi na katulad ng dati. So go with the flow lang ako, kaya kapag tumigil, tumigil ka na rin. Diba? Sometimes ganun tayo. But let me tell you, ang topic natin ngayon ay why do we need revival? Bakit sa isang taong tulad ko, tulad nating lahat na nakaupo ngayon sa lugar na ito, bakit nga ba kailangan natin ng revival? Dahil po, ang Diyos, gusto niya pong hanapin natin siya sa ating buhay. Alam niyo po, kung ang Diyos ay may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundo, siya ang may kapangyarihan na magbigay ng buhay. Mga kapatid, simple lang. Ang isang bagay ba na walang buhay pwede mag-produce ng may buhay? Hindi. Tama ba yon? Hello? Something na walang buhay pwede ba mag-produce ng buhay? Ang isang bato, pwede bang maging aso? Hindi. Pwede bang maging baby ang isang bato? Hindi, kasi bakit? Ang bato ay walang buhay. But let me tell you that God gives life. And ang life, napaka-complex niya pag tinignan natin kahit sa science. And ang mundong ginagalawan natin, pag tinignan natin, oo nga, napaka-komplikado, napaka-imposible po na masabing walang Diyos na lumikha. Dahil kahit anong ang hukay natin sa ilalim ng lupa, ay may makikita ka na lang ba dyan na car engine, lahat ng mga materials buo na kagad, no, na discover na lang na ganun, not unless meron talagang gumawa nun. Kaya before last week, no, pinakita ko sa inyo na ang 12 megapixel camera ng isang cellphone, iniisip natin, meron yung creator. Pero alam nyo ba na ang mata natin napaka-complex at masasabi rin ng mga doctors na ito ay kapares ng isang 576 megapixel na camera. So ibig sabihin napakalinaw, napaka-imposible na walang creator ng ating mga mata. Tignan mo ba, pwede bang tignan mo nga yung mata ng mga katabi mo? Ayan. Ang ganda ba? Beautiful eyes ba? No? Ang mata niya, alam mo, merong lumikha ng katabi mo. At hindi aksidente ang bawat isa sa atin. We are made for a reason. And that is why, in the Bible, we can see na kung saan ang Diyos, time and time again, inaabot po ang mga tao kahit na ang tao ay pilit na lumalayo sa Kanya. One time, dahil ho sa pride ng mga tao, ang sabi nila, ang kagustuhan ko, ang kagalingan ko, ako yung masusunod lagi sa mga bagay na gusto ko. Tandaan niyo po na lahat ng taong nagmamataas ay ibinababa. Pwedeng at a moment, nandoon ka sa success ng buhay mo, pero kahit sa isang iglap lang, pwedeng bumagsak din ang buhay mo. Kaya, ano nangyari sa buong mundo thousands of years ago? At magugulat tayo po kung bakit napakaraming lingwahe sa panahon ngayon. Siguro yung iba sa inyo galing sa province, 3 yung alam nyong language. May Tagalog, may English, at saka yung lingwahe nyo sa probinsya nyo. But the thing is, sa buong mundo, magugulat tayo, every nation, every tribe, merong mga kanya-kanya sila na mga lingwahe. And
dinivide ni Lord ang mga tao sa buong mundo thousands of years ago dahil yun sa pagsuway nila sa Panginoong Diyos na buhay. Kaya kung familiar kayo sa Tower of Babel, familiar ba kayo doon sa story na yon? They want to create a tower in the Bible na para ma-reach nila si God. But the thing is, sa ginagawa nila, hindi naging sentro si God at ayaw nila na pakialaman ni God ang buhay nila. 'Di ba? Kapag ang creator ba, may kakayahan ba siya na baguhin ang kanyang creation? Pakialaman ang kinreate niya? Siyempre dapat meron dahil siya ang creator. Siya ang nagmamay-ari, siya ang gumawa, siya ang humulma. But the thing is, tayo mismo na mga kinreate ni God thousands of years ago, decided na wag natin isama si God sa buhay natin. Kung kaya, dinivide ni Lord ang tongues. Dinivide ni Lord ang mga tao at that time. And sabi po na Acts chapter 17, verse 26, basahin ko po sa inyo sa New International Version, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any of us. Tignan niyo po yung sabi dyan, that they would seek Him and perhaps reach out. Na tayo ay maghanap sa Diyos at maabot natin siya at mahanap natin siya kahit na hindi naman siya malayo sa kahit isa sa atin. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kaliwa at kanan, hindi malayo ang Diyos sa iyo? Amen. Magugulat tayo kahit saan tayo pumunta sa buong mundo, talagang may kanya-kanyang paniniwala ang mga tao sa mundo. Bakit kaya naghahanap ang bawat isa sa atin ng kadahilanan sa buhay? Bakit nga ba ako nabubuhay sa mundong ito? Ang isang bagay na walang purpose, walang silbi. Ang isang bagay na walang purpose, tinatapon na lang. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay may purpose. Kaya ang buhay mo ay may halaga. Pwedeng walang nakapagsabi pa sa'yo at umattend ka sa church na ito, sinasabi ko sa iyo na ang buhay ng bawat isa sa atin, ang buhay mo ay importante dahil meron itong purpose. Alam niyo po, ang problema sa atin, kaya natin kailangan ng revival, lahat tayo, kasama po ako doon, ano? Dahil meron tayong tinatawag na number 1, heart problem. Pwede bang pakita natin? Yan, heart problem. Ang puso ba ay nakikita ng bawat isa sa atin? Hindi. Di ba? Hindi natin alam kung anong itsura ng puso ng bawat isa. Pero ang heart problem na tinutukoy ko dito ay hindi yung physical na puso natin, pero ito yung panloob nating buhay kung sino talaga tayo. Pwede po okay tayo sa panlabas, ang ganda ng makeup mo ngayon, bagong gupit ka, ang ganda ng katawan mo, o kaya naman, pwede talaga na kung saan ang presentable mo tignan. Pero pwedeng yung panloob ng puso mo, yung buhay mo sa loob, pwedeng wasak. Yan yung buhay na hindi nalalaman ng katabi mo, ng pamilya mo, pero ang Diyos lang ang nakakaalam. Alam niyo po, kahit ako rin, nagugulat din ako, bakit sometimes, meron ako mga bagay na kung saan napaka-loving ko, napaka-caring ko, tas biglang mamaya parang mapapalitan kagad ng hate, mapapalitan kagad ng talagang bitterness sa mga tao sa paligid ko. I don't know kung nafe-feel nyo minsan na parang hindi nyo rin alam kung magagalit ba kayo o magpapatawad kayo o matatawa na lang kayo. Alam nyo, ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above
all things and beyond cure. Who can understand it? Tingnan niyo sabi, deceitful above all things. One time, hindi natin alam kung anong mafe-feel natin sa isang bagay na nangyari sa atin sa buhay natin. Kahit nga yung magandang bagay na ginawa sa atin ng mga tao sa paligid natin, minsan ang isang tao, kapag nakatanggap siya ng regalo, napaka-grateful niya, tuwang-tuwa siya, salamat ha. Pero tignan nyo, pagtalikod ng taong yun, pwedeng nasa isip niya, ay, pakitang tao lang yung nagbigay na yun sa akin. Bakit niya kaya ako binigyan? May gusto kaya siya sa akin? And sometimes, minsan, may mga taong tayo tuloy hindi gusto natin makisalamuha, magiging plastic tayo sa kanila. Sometimes, sasabihin natin, wow, ang ganda naman ng suot mo, pero nang-aasar tayo. Tama ba? And sometimes din, ang puso natin, pwedeng iba talaga, Talagang makikita natin na tumitingin tayo rin madalas sa panglabas at hindi sa panloob. Kung kaya, ang sabi dito ng sumulat sa Jeremiah chapter 17 verse 9, who can understand it? Sino nga bang nakakaalam at makakaintindi ng puso ng bawat isa sa atin? Walang iba na makaka-understand, makakaintindi sa isang bagay kung bakit ito ganito kung hindi ang lumikha lang doon. Walang iba kundi ang Diyos. That is why the Bible says in the book of 1 Samuel na kung saan God looks at the heart. Kasi yung outer appearance natin, pwede nating mabago. Pwedeng magparitoke ka, magpa-transplant ka, pero yung panloob, hindi basta-basta mababago. Kaya not unless God moves inside of our hearts, inside of our lives, talagang ang Diyos mag-ayos ng panloob na buhay mo. Hindi mababago ang ugali, ang character ng isang tao. Alam niyo ba yung word na character? Sabihin nga natin yung word na yun, character. Sa Bible, syempre hindi naman po naisulat particularly ang Old Testament sa wika po na Tagalog or English, but in the ancient language pa rin ng Hebrew or Jewish, Alam niyo po ba na ang word na character, ang katumbas niya na word sa atin, sa Tagalog or sa English ay tattoo. Sino dito may tattoo, di ba? Pwedeng nakuha mo yan before ka nasa church. But you know what? Ang tattoo, ang hirap tanggalin. Tama ba? Pwedeng someone na kakilala mo meron nun. Then sabi nung nanay niya, tanggalin mo nga yan. Ang hirap ng tanggalin. Actually, yun yung word for character. Bakit? Kasi yung character natin, hindi basta-basta nababago. Pwedeng magpanggap ka sa katabi mo, pero panandalian lang yon. Later on, pag nag-snap ka doon, sa tao na yon, mapapakita kung sino ka talaga. Kaya tinan niya sabi, heart is deceitful. And ang heart na tinutukoy dito, yung panloob na buhay natin. Yung character natin, yung attitude natin, yung hindi nakikita ng mga tao sa buhay natin. Kung kaya, meron tayong problem na hindi nakikita. Pero tinatry natin ang mga bagay na hindi nakikita, kahit totoo, pinapang-resolve natin ang mga bagay na nakikita. Which is, pag tinignan natin, hindi pwedeng mag-match. Hindi pwedeng ang isang bagay na hindi nakikita, aayusin ng isang bagay na nakikita. Kaya tignan nyo, some people, pag nabigo sa pag-ibig, hahanapin mo yung makakapag-fix sa'yo ng isang bagay na nakikita. Bakit? Love can't be seen. Hello? Love can't be seen. Hindi porkit hinalikan ka, kinis ka, niyakap ka, mahal ka.
Tama? Pero alam natin, deep inside us, we have that connection with that person. And pag yung tao na yon na wala sa buhay natin, sometimes we tend to replace them by what? Mga bagay na nakikita. Kaya anong gagawin mo? You will spend time. Pwedeng focus mo lang sarili mo saan? Sa pera, sa games, di ba? Sa mga material things. Sometimes, magpapa-piercing ka, magpapatattoo ka para ma-feel mo yung pain. Pero hindi yun yung nagpapagaling sa hurt na hindi nakikita. Kung kaya, tignan nyo, no? The Bible tells about a cure sa mga bagay na hindi nakikita. Walang iba kundi ang Diyos. Oo nga, hindi natin siya nakikita, pero siya ay totoo at kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos po natin, pwedeng sinasabi na marami kayong tanong din, katulad ko, isa yun din sa mga tanong ko. Kung ang Diyos ay totoo, bakit hindi siya magpakita sa akin? Hindi naman lahat ng bagay nga na nakikita natin, pinapaniwalaan natin eh. Tama ba? Ang daming ang bagay na nakikita natin, hindi natin pinapaniwalaan. Evidence na nandiyan dyan, pwedeng hindi natin pinapansin. But the thing is, hindi naman dun talaga after si God, but after siya saan? Sa puso mo. Because when you seek God, you will find God. Kaya dito tayo magtataka. Next slide. Ang society natin ngayon, napaka-advance. Di ba? Ang advance natin, may cellphone kayo ngayon. Sino may mga cellphones dito? Di ba? Sino dito may mga sasakyan, motor, ganyan? Di ba? May mga e-bikes. Napaka-advance. Educated ang marami sa atin. Pwedeng, high school ka, senior high ka, pero marami rin naman nung unang mga panahon, di naman talaga sila nakakapag-aral. But look at this, sa panahon natin ngayon, ang daming advanced na yung technology, ang daming mga tao nakakapag-aral, ang mga tao ngayon connected na talaga sa isa't isa. Sino dito walang Facebook? Di ba? Kita nyo? Lahat halos tayo dito may social media. We are more connected than ever. Pero makikita nyo, ang advance ng technology, educated ang mga tao, connected tayo sa isa't isa, kahit malayo ka, nakakausap kita, but still we are full of division. May pagkakahati-hati tayo. Kahit na connected tayo sa isa't isa, may kakayahan na gano'n na maging connected, yung puso naman natin, pwedeng galit ka naman sa kanya. Pwedeng kasama mo nga siya sa trabaho, kasama mo sa school, pero yung heart mo sa kanya, malayo. Parang, mafe-feel mo yon sa time na kung saan may nangyari dun sa tao na yon, hindi mo siya tutulungan. Kasi wala kang pakialam sa kanya. Depression. Napaka-educated natin sa maraming mga bagay, ang dami na nating alam. Pero bakit kaya nade-depress tayo sa maraming mga bagay? Marami rin naghahanap ng mga bagay na makapagsasatisfy sa kanila. Kaya ang addiction ngayon, hindi lang drugs. Pwede rin sa iba't ibang mga bagay. Kahit din pagko-computer, pagsi-cellphone, at hindi lang po yung mga bagay na yun, napakarami pa. Yung bang, paano masasabing addiction ng isang bagay pag hindi mo na makontrol? Kaya marami ngayon, di ba? Narinig ko yung isang guard one time. Dadrive ako papuntang SM, sabi niya, ang dami ngayon, nababaon sa utang dun sa, alam niyo yun? Scatter. Because we are finding something na intangible, acceptance ng mga tao na hindi natin ma-feel deep inside our hearts. Hinahanap natin siya sa mga physical naman na mga bagay. Anxiety. Bakit kaya ang dami mga tao ngayon overthinker, natatakot sa mga bagay-bagay? Alam niyo po, ang totoong issue sa kapanahunan natin, next slide,
Hindi po ang outside world. Hindi ang nangyayari sa mga paligid natin. It is what? It is the sin inside us. Ang sin o kasalanan, pwedeng masarap gawin, pero ayaw ng Diyos. Pwedeng ginagawa ng lahat, pero ayaw ng Diyos. Ito yung taliwas sa kagustuhan ng Diyos, nature ng Diyos, at ang sin, ito yung bagay na magiging against sa Diyos. Against sa purpose ng pagkakalikha ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Makikita mo na hindi fit ang isang bagay kapag halimbawa nagmamatch ka kahit ng mga pyesa, ng mga sasakyan, kung halimbawa hindi nagkakaroon or nagkakaroon ng friction, nagkakaroon ng pagkiskisan, hindi magandang pagkakadikit-dikit, kumbaga, kung sa buhay na lang natin, parang ang nangyayari, lagi na lang masama o hindi maganda. Tingnan nyo, no? Sino sa inyo pipiliin na meron ka laging mabigat na puso dahil meron kang laging kaaway o wala kang kaaway tapos magaang ang puso? Sino dito yung pipiliin yung number 1 at pipiliin yung number 2? Sino dito number 1? Wala. Sino dito number 2 pipiliin? Marami sa atin. O kaya dito niya makikita, bakit kaya kapag pinakita sa iyo yung dalawang bagay na gusto mong mangyari, na taliwas sa isa't isa, bakit mas pinipili mo to? Kasi bakit? Ito yung pagkakalikha ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Diyos ay mahalin natin siya at mahalin din natin ang ating kapwa. Kaya tinanong si Jesus one time, Lord, ano po ba ang greatest commandment nyo? Sabi ni Lord, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. At pangalawa ay ganito rin. Ano yun? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Kaya kung naging against tayo dun sa natural way ng pagkakalikha sa atin ng Diyos, ano nangyayari? Hindi nagiging maganda ang buhay natin. Nang lamang ka sa isang tao, anong nangyari ngayon? Hindi nagiging maganda ang response ng mga tao sa iyo. Nakuha natin? Nag-cheat ka sa wife mo, sa girlfriend mo, nalaman ng maraming mga tao. Katulad ng napaka-famous ngayon sa social media na, alam nyo na yon, napaka-cold talaga ng play nila, di ba? Nakita yung CEO, tsaka yung yung kabit niya at that time. But dito nyo makikita, kung merong sin na nangyayari, it will really destroy the life of a person. It doesn't matter kung bilyonaryo ka pa. Ang pera mo hindi makakapag-shield sa'yo sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Next slide. Revival po is God fixing the foundation of the heart. Ang revival ay kailangan natin sa ating puso kasi inaayos nito ang buhay natin. Inaayos nito ang puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang basta pinapakita na relihiyoso yung panlabas mong ginagawa, nag-church ka, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka. Kung hindi, dito mismo, nababago pati yung panloob mo. Kasi kung anong loob, lumalabas yan. Yun yung mga bagay na kung saan, oo nga, kahit ilihim mo, lalabas at lalabas yan. Kapag di ba ang isang tao napupuno na sa galit, anong lumalabas sa bibig niya? Pwedeng mura, masasamang mga salita, tama? Dahil bakit? Yun yung nasa loob niya. Pwedeng ang isang prutas napakaganda sa labas, pero ang loob, bulok, makakain pa ba ang prutas?
Matutuwa ba ang bumili? Hindi. And that is why, napaka-importante na hindi ka panlabas lang magaling. Hindi sa panlabas maganda, kundi sa panloob lalo. Sabihin mo sa katabi mo, ang puso ko, binabago ng Diyos araw-araw. Amen? Next slide. Bakit ba natin kailangan ng revival? Kasi marami po sa atin, nagkaroon na ng false replacements. Pinalitan natin ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi ng Bible, God is a spirit. Kaya, ang bawat isa sa atin, hindi natin nakikita ang Diyos. Katulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Ang hangin ay napakatotoo. Tama ba? Sino dito, nilamig kagabi sa lakas ng hangin, di ba? Ang sarap ng tulog mo. Hindi mo nga nakikita ang hangin, pero napakatotoo niya sa buhay natin. Mga bagay na hindi natin nakikita, napakarami, pero totoo yun. At one of those ay ang Diyos. O nga, hindi natin siya nakikita, pero totoo siya sa buhay natin. Sometimes when you pray, maugulat ka, bakit kaya may nakakarinig ba sa akin? Bakit parang yung na-feel ko sa puso ko nung nanalangin ako, parang may nakarinig sa sinasabi ng puso ko. Ewan ko kung na-feel nyo na yon. But sometimes most of us, pag siguro tayo nag-pray, parang feeling natin sarado ang langit. Parang ang Diyos ay hindi nakikinig. Maybe, dahil pinalitan natin ang Diyos ng tinatawag ng mga modern day idols. Ano itong mga modern day idols na ito? Alam niyo po, sina Paul sa Bible, mga apostles din ni Jesus Christ, ay nagpipreach sa iba't ibang mga bansa. At nakita po nila na ang mga tao sa iba't ibang bansa ay merong mga kanya-kanyang relihiyon. At ang relihiyon nila ay sumasamba sila sa hindi nag-iisa at totoong Diyos na buhay. Ang Diyos nila ay Diyos para sa kanila, pero napakalimitado lang nito. Ang Diyos nila ay parang sa totoo lang pag dinescribe, parang tao lang din. No? But look at this. Sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 21, ito daw yung ginawa ng mga Romans, ng mga iba't ibang mga tao sa mga pinuntahan ni Paul sa buong mundo. They exchanged the glory of the immortal God for images. Ang Diyos, alam natin, hindi pwedeng Diyos lang siya sa loob ng church. Tapos sa labas, hindi siya Diyos. Hindi yun Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, ang definition natin is what? All-powerful, all-knowing, omnipresent. Di ba? Kaya niyang gawin lahat. All-powerful, malakas siya. Omnipresent, kahit na nasaan ka, kahit nasa bahay ka, nagpe-pray ka, pwede kang kausapin ng Diyos. Hindi lang ang Diyos nandito sa church. Amen? At omniscient din ang Diyos. Alam niya ang nasa isipan natin, nasa puso natin. Kahit saan ka pumunta, nagtago ka man sa loob ng CR, nasa kwarto ka mag-isa, kita ka pa rin ng Diyos. Ang Diyos natin ay hindi pwedeng makulong sa time, space, and matter. Kasi nga, siya ay Diyos. Hindi Diyos yun kung ikaw ay limitado. Okay? And ang sabi ni Paul, tignan nyo, sabi, they exchanged the glory of the immortal God for images. Ang Diyos na buhay, pinagpalit nila dun sa mga hindi naman talaga Diyos. Pwedeng, meron silang kakayanan na lakas, pero hindi sila super lakas, hindi sila super galing,
na parang kaya nilang lumikha ng isang daigdig. Pwedeng kaya lang nila magbuhat ng malalaking mga bato. Kaya makikita nyo, di ba, kahit sa Pilipinas, merong Diyos ng dagat, may Diyos ng kagubatan, di ba? May Diyos ng langit, may Diyos ng lupa. Ganyan, merong storm god. Yan. Now, pwedeng tayo rin, baka pinagpalit natin ang Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, sa mga tinatawag na images na ito. Today, sa panahon natin ngayon, sila po ay tinatawag na, pakita natin, success. Success. Ano ang Diyos sa buhay mo? Paano mo malalaman na Diyos ang bagay na yon? Ang isang bagay na ito, or yung success. Kapag dito ka na nakatingin at nagtitiwala, yun na ang Diyos mo. Parang ganito, no? Ang dami kong naging award sa bahay, kita yung mga plaque, mga medals, ang dami kong trophy. One time, ikaw ngayon ay inimbitahan para magsalita at merong sa iyong pinapagawa sa isang lugar na yon. Sabi nila, pag po nagawa niyo ulit to at nag-succeed kayo, yan, kayo po ay gagantimpalaan namin ng mga pabuya. Sabi mo naman sa isipan mo, ang dami ko nang naging trophy, dami ko nang naging medal, ang dami ko nang achievement sa buhay. Yung status ko ngayon, hindi katulad ng iba. Ako yung madalas number 1, ako yung madalas champion, dahil doon, alam ko, magaling ako, kaya ko tong bagay na ito, kahit anong ipagawa nila sa akin, kaya ko yan. Yun yung pagtitiwala lang sa sarili, pagtitiwala sa mga na-accomplish mo, pero hindi naman kasama ang Diyos. Yun yung tinatawag na success. Kaya most of us, anong ginagawa natin? Mas inaatupag natin na makuha yung pera kesa sa Diyos. Some of us, mas inaatupag na may ibang gagawin kapag linggo kesa sa umaten sa church. In the end, oo nga, may achievements tayo, lahat. Pero lahat naman yun, lahat ng records ng tao, it is bound to be broken. Sabi nga ng Guinness Book of World Records, meron sila na listahan, may book sila niyan. Pero, sabi nila, ang lahat ng records na nandoon, almost 90% sa panahon ngayon, ay na-beat na ng napakaraming mga tao. Kaya kung makikita natin, ang achievements natin, kung magkaroon ka man ng achievement ngayon, it is bound na meron ding may tao na mas gagaling at gagaling pa sa'yo. Hindi yan panghabang buhay. Pwedeng magaling ka ngayon, darating din ang panahon, hindi ka na rin gagaling. Darating ang panahon, merong mga taong mas magiging mas bata sa'yo, mas magaling sa'yo, mas matalino sa'yo. Kaya you will wonder, may question mark sa isipan mo, para saan ko pa ginagawa ang bagay na to? Yun yung question natin sometimes. And tuloy, ang purpose natin, kaya pala natin ginagawa yun para sa fame, para lang sa glory, pero tuloy, nangyayari, panandalian at nagiging empty. Parang wala lang yung nafe-feel natin sa puso natin. Because we are trying to replace God
by something na hindi naman talaga yun yung fit sa buhay natin. Next slide. Today they are called self. Ang sarili natin pwedeng maging Diyos. Paano pwedeng maging Diyos? Ano ang sinusunod mo araw-araw? Sa decisions mo, sa sarili mong mga ginagawa, ano ang sinusunod mo? Example, nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng partner mo. Alam nyo naman yon, kapag ikaw isang lalaki rin or isang babae, yung unang 3 bagay na pumasok sa isipan mo, huwag nyong sasabihin yon sa kanila. Bakit? Kasi ang tendency, magke-create lalo ng away. Yun yung self natin eh. The first 3 words na makukuha mo sa isipan mo. Halimbawa, may ginawa yung partner mo na hindi maganda, tapos siya ngayon, magsasabi ng kung ano-ano laban sa'yo. Pwedeng ganun. Pwedeng next, number 2, hindi naman. I-de-defer naman sa'yo, tapos sisisihin ka. Yun eh. Kaya, in akiren sa relationship is what? Hindi masunod ang sarili mo, kundi ibaba mo ang sarili mo, humble down, at tignan mo yung malaking perspective. Ano ang nasusunod madalas sa buhay natin? Sa mga decisions natin, sa mga sinasalita natin. Sarili ba talaga natin? Pwede may mga taong nagsasabi na, ay okay lang yan, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, basta honest ka, basta totoo ka. Maganda nga yun, sasabihin mo yun, kaya lang, dapat din naman responsible. Tama ba? Tama? Bakit? Kasi kung di ka responsible, you will just say words na nakaka-hurt sa isang tao na wala kang care sa kanila na gumaling sila. Parang gusto mo lang makasakit. Nakuha natin? And number 3, they are called, pakita natin, status. Mga titles sa name natin. Sometimes yung feeling natin, yung fulfillment na ng buhay natin, nandoon kapag ganito ka na. Parang kulang ang buhay mo sa panahon ngayon kapag wala ka nito. Yan. Yan yung tinatawag na status. Some of us pwedeng naiinggit sa mga friends natin. Bakit? Sila kasi nasa in a relationship na. Tama? Parang kapag hindi mo na-experience na magkaroon ka ng asawa sa buong buhay mo, parang kulang na ang buhay mo. That is the lie of the world. Kaya tuloy may mga nagsasabi, nung mga kababaihan, kalalakihan, sabi nila, parang kung babalik ko po, pastor, yung buhay ko nung kabataan na lang ako, parang mas okay pa siguro na hindi ako mag-asawa. Bakit? Kasi lolokohin lang ako, sasaktan lang ako, kaysa sa ako na lang, sarili ko na lang at pamilya ko iniintindi ko. Sometimes, yun yung naiisip nila sa buhay nila. Why? Because we are after most of the time saan? Status. Parang kung ano rin yung title mo. We are after kapag natawag kang manager. Pag hindi ka natawag na manager or boss ng mga tauhan mo, pwedeng nagagalit ka na. Next slide. Today they are called sex. Pwedeng ang God natin ay sex. Sa panahon ngayon, hindi ho natin dapat itago na pag-usapan yan. Bakit? Alam niyo ba yon? Nasa Philippines, pataas ng pataas ang cases ng HIV. Dahil sa mga Filipino homes din natin, kung mapapansin nyo, kayo ba nakikipag-usap sa mga family or mga nanay-tatay nyo about it? Hindi. Di ba? Dahil ayaw pag-usapan, nagiging curious ang maraming mga tao at naglilihim, tapos biglang mabubunyag na lang ang sikreto, then that's it.
Kaya sometimes dito natin makikita, yung paglilihim sa isang bagay, hindi talaga magiging maganda. Amen? And ngayon, lahat, after, parang kapag hindi mo naranasan daw yan, may kulang sa buhay mo. Sino nagsabi nun? Sino nag-determine nun? Tao lang. Hello? Tao lang. And ngayon, tingnan nyo ngayon grabe, nakikita natin sa social media, nababalita, meron daw silang 1,500 na naging sex partners na parang trophy na nila sa kapanahunan ngayon pag meron kang ganun karami na sex partners. Mga kapatid, huwag niyong pababain ang halaga ng sarili niyo. Ang isang susi na kung saan lahat pwedeng makagamit ay cheap. Di ba? Ang isang padlock na kayang buksan ng kahit na anong susi ay mumurahin din. Tama ba? At walang saysay. Bakit? Lahat pwedeng makapagbukas. Lahat pwedeng makagamit. Walang saysay din, hindi makakalak kasi nabubuksan ng lahat. And that is why makikita nyo kahit sa Bible, the Lord Himself is promoting marriage, pag-aasawa. Hindi talaga ng marami, kundi ng isa lang. And you will ask me, Pastor, bakit ganun? Mababasa naman natin yung mga kings noon, ang dami nilang asawa. Sa totoo lang, ayaw ni Lord noon. Pero kasi before, kapag nawalan ng line yung hari, wala magpapatuloy ng next line. Kaya at that time, mababasa nyo sa Bible din, ang hari pinapayagan na maraming asawa. Kasi, alam nyo naman, kapag hari ka, endanger, hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. Intindihan natin yon? May background doon, kaya ganon. Pero, si Lord mismo, ang gusto niya pa rin, lahat, one woman and one man sa relationship. Monogamous. Para rin, walang comparison. Sino dito gusto mong kino-compare ka sa iba? Ayaw natin nun, tama? Hello? May kausap ba ako ngayong gabing to? Parang napaka-seryoso nyo naman. Pero real talk lang tayo. Di ba? Next slide. Ano pa? They're called social media. Ano yung lagi mong sinaswipe? Ano yung lagi mong ini-scroll sa social media? Yan ba yung pumapalit sa Diyos sa buhay mo? Sinusunod mo ba kung anong nababasa mo lagi dyan? Kesa sa nababasa mo sa Bible? Sinusunod mo ba kung ano yung advices ng mga so-called influencers? Kesa sa sinasabi ng Diyos? Yan. Next slide. Kaya we chase things that promise to make us whole but leave us emptier. Next slide. Last but not the least, God is near. Malapit na pong dumating din si Lord. At alam niyo po, hindi rin siya malayo sa kahit na sino sa atin. Hindi malayo ang Diyos sa iyo at sa akin. Next slide. Ang sabi, Acts chapter 17, yung next verse, kanina nabasa natin, verse 26. Ito sabi, verse 27, though He is not far from any one of us. Hindi malayo ang Diyos sa kahit na sino sa atin. Kaya ako nafe-feel natin sometimes, parang, Pastor, hindi na ako karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Dami kong pagkukulang. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya yung lumalayo dahil sa atin, kundi tayo naman talaga yung lumalayo sa Kanya. Hello? Next slide.
Kaya hindi tayo hinihintay ng Diyos na maging perfect. Sa totoo lang, hinihintay tayo ng Diyos na hanapin at lumapit sa Kanya. Hindi kailangan pag lalapit ka kay Lord, perfect ka. Kailangan wala ka nagagawang kasalanan. Kailangan talagang okay na okay ka. Actually nga, pag nabasa niyo po, yung mga kalagayan ng mga minute ni Lord, talagang kinatagpo ng Panginoon sa Bible, nasa moment sila ng buhay nila na napakababa. Nasa moment sila ng buhay nila na hindi maganda. Pero ang Diyos may pakialam pa rin sa kanila. Isa na doon, yung sumulat niyan. Sino yon? Walang iba kundi si Apostle Paul. He was actually a murderer of Christians. Ikaw ba, nakapatay na? Tanungin mo nga katabi mo, nakapatay ka na ba? Anong sabi? Ipis lang. Daga, yun lang. Ano? But this man, that man na binasa natin, na nagsabi ng, though he is not far from any one of us, ay madami pong napatay na mga inosente. And nagsisisi siya dahil ginawa niya yun. But you know what? God transformed his life. God transformed his life. Kailangan natin ng revival. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa buhay natin kasi ang Diyos malapit nang dumating and i-judge niya tayo sa lahat ng ginawa natin at ganun din naman, ang Diyos din mismo, pwede nating lapitan ngayon. May chance tayo na magkaroon ng pagbabago na buhay dahil siya mismo ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Next slide. Hindi mo kailangang ayusin mo muna yung buhay mo bago ka lumapit o bumalik sa Diyos. Hindi kailangang papaayos muna ako, tsaka na po ako a-attend, Pastor. Tsaka na po siguro kapag okay na ako, doon na lang ako babalik. Alam niyo po, ang church, it's a hospital for so many people that are hurting, that are struggling against sin. It's a hospital for people na kung saan gusto nilang gumaling. Amen? Gumaling saan? Sa puso nila, sa hurts nila, sa sugat na meron sila sa buhay, sa mga character and attitude na hindi maganda. And lahat tayo ganun. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin si Lord. Kaya stop believing the lie, kapatid, that God is far. Sabihin mo sa katabi mo, He is one decision away. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng James chapter 4, verse 8. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. Come near to God, and He will come near to you. Kaya, anong gagawin mo? Ano yung response mo, kapatid, sa hapon na ito? Huwag mong hayaan na matapos yung araw na to or service na ito, na wala kang magiging decision. Kailangan meron kang gagawin sa narinig mo. Hindi basta pumasok sa tenga, kanang tenga, lalabas din sa kaliwa. Hindi pwedeng narinig mo lang, tapos wala, baliwala. Kasi we are all here, kailangang merong gawin. Kailangan merong magbago. And magde-decide nun, tayo din. Anong magiging response mo? Kailangan mo ba talaga ng revival sa buhay mo? If you are that person, ine-encourage kita, ikaw ay pumikit at tayo ay lalapit sa Panginoon ngayong hapon na ito. Revival isn't about being loud. Ang isang tao pong revive, hindi ito yung sumisigaw, hindi ito yung umiiyak. Isa lang ang ibig sabihin ng revival. Ready ka, handa ka, available ka na lumapit sa Diyos.
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you. Sa mga oras na ito, inanyayahan kita na humingi ng tawad sa harapan ng Diyos na buhay, sa lahat ng pagkukulang mo sa Panginoon, nagawa mong pagkakasala sa Kanya, alam man o hindi. Ang susi dito ay tayo lahat ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Lahat tayo lumapit sa Kanya. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, If you are that person na kailangan ng revival, when it's all about maaari kang sumunod sa panalangin na ito. it's all Guide ito you. sa paglapit sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nakikita ko po nakikita ko po na ako na ako ay makasalanan ay makasalanan at hindi karapat-dapat hindi karapat-dapat sa iyo. sa iyo. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, linisin mo po ako. linisin mo po ako. Humihingi po ako Humihingi po ako ng tawad ng tawad sa lahat sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. aking mga nagawang kasalanan. Mula sa araw na to, Panginoon, Mula sa araw na ito, baguhin niyo po baguhin niyo ang po puso ko. ang puso ko. Pagalingin niyo po Pagalingin niyo po ang puso ko ang puso ko na nasaktan, na nasaktan, nasugatan nasugatan, ng napakaraming mga bagay. napakaraming mga bagay. Lord, Lord, mula sa araw na ito, mula sa araw na ito, maghari ka maghari ka sa aking buhay. sa aking buhay. Naanyayahan kita Na anyayahan kita muli muli sa aking buhay sa aking buhay at tinatanggap ko at tinatanggap ko ang buhay ang buhay na regalo mo na regalo mo sa akin. sa akin. Come on, can we sing that song one more time as we all stand up? Back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Come on, lift your voices. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, Come on, one it's more all time. about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, It's all about you. it's all about you, Jesus. Panginoon, wala kaming ibang
pinagkakatiwalaan sa aming buhay mula sa araw na ito, kundi ikaw lang. Nakikita niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa kanila. Nakikita niyo, Panginoon, ang bawat isang tao na nangangailangan ng revival, nangangailangan na talagang magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga puso, sa kanilang mga character, sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, nandito po kami, nagpapabago patuloy sa inyo. Lord, baguhin niyo po ang aming puso at ikaw yung nilalagay namin na sentro ng buhay namin. Excited kami, Lord, dahil ikaw ay muling babalik at talagang magpaparaan sa amin ng buhay na maganda at kasiyasiya. Kaya Lord, mula sa araw na to, salamat sa mga tao na nag-respond, na lumapit sa inyo, nagpakumbaba, at nag-decide na mula sa araw na ito, talagang susunod sila sa iyo. Lord, wala kaming ibang pinapapurihan sa lugar na to kundi ikaw lamang. Salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng Amen and Amen. Pwede bang recall